Ayun, paano palakasin yung mga kakayahan? Yung mga pangkumbate, no? May nagtanong sa atin, no? Paano yung sa kumbate, tsaka sa mga labanan ng ano nila, paano palakasin yung karga nila. Ayun po yung natanong natin, umaga-umaga at medyo malat pa tayo. Sige po, gawa tayo ng video para sa kanila. Tara, let's go! What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw sa inyo ng umagang-umaga. Medyo maulan pa, malakas ang hangin. Gawa tayong short video muna para makatulong sa ating katanungan ng ating mga kasama. Miniktan ko sa live din natin, no? About sa yung kakayahan ba ng walang debusyon ng Team Happy Agimat ay nagagamit sa kumbate. Opo, matagal na po. Mula umpisa po nang ako nagsimula. No, in 14 to 15 years ago. Opo, na nagsimula ang inyong kagimat. No? Matagal-tagal na rin po tayong gumaganap sa model spiritual. No? Kailan naman tayo sa social media. Pero wala tayong social media dati. Nanonood tayo pero gumagamot na po tayo. Gumaganap na tayo ng matagal na panahon. Yung kagimat. Ang pamamaraan kasi ng Team Happy Agimat, no? Yung pagpapasok ng ating sa katawan. Unang-una kasi, ang pinakamahalaga dyan, paglilinis sa sarili, nasa pusong tunay na agimat, paglilinis sa sarili, lagi sinasabi sa inyo. Tapos po, yung paglilinis sa sarili natin, ay yung pagpapatawad din mga lahat na nagkasala sa atin. Lagi sinasabi sa inyo, huwag nyo pong iwawala yan. Paglilinis sa sarili, matuto magpatawad. I-clear nyo yung sarili nyo. Sa manalangin kayo, Ama namin, sumasampalataya, Baginong Maria, luwalhati. Kasi pag everyday kasi, ito umaga, tatlo niya, tatlo sa gabi, minsan tanghali, nagdarasal din ako. Tapos pagkakakarga ako ng gamit, kahit mga hapon, nagtatasal pa uli ako, nadagdagan yung pondo ng katawan ko. No? Bago ko gumanap, yan muna, bago ko gumanap ng kumbate. Kunin nyo ng pondo, tapos meditation, ganyan, tapos yung kuha ng energy, di ba? Yung kinuha. Marami na tinuruan na ganyan. Totoo lang, mga nagpunta ng bahay. Mga pagkuha ng energy na ginagawa namin sa Mystical Cave sa Cueva. Ngayon po, after niya, punin yung muna sarili nyo. Ang isusunod nyo na, pag puno na kayo ng pondo, yung mga orasyon nyo po na pangumbate, mga pamarusa, panggilid. Ang pamarusa nyo po ay pakakapitin nyo sa walang debusyon. Pagbubukas, pagpasok, susi, pagsasara. Lagi pinapasok katawan yan. Mas may ganda po sa tubig, katawan, tubig, or mas maganda po red wine. Or kung maliit lang yung orasyon, sinusulat ko po yan sa ostya. Bumili kayo ng ostya, sulat nyo dyan, pamili nyo, tapos red wine. Ito po ay ito ay maging katawan ng dugo ni Kristo. Nagpumasok sa aking buto, laman dugo, balat, wala mabaklas ni ang Diyos Ama lang. Yun po ginagawa ko, ostya, pag mahaba yung orasyon, 2-3 ostya, yun po gamitin nyo. Sulatan nyo ng lapis. Pag pumasok na po sa inyo yan, kung iba po, ginagawa ko dyan, pagka po yung after nyan, para gusto kong lumakas pa uli, minamantra ko siya, kahit nakakargan sa katawan ko, nagmamantra ko ng 121, paulit-ulit siya sa loob ng kwarto, hanggang sa kumapit siya ng malakas na malakas. Ngayon po, pagka pumasok na sa akin malakas yan, no, sa part ng, mga pungsong kumbate, sa unang pagganap nyo, nire-request ko sa inyo na huwag kayong gumanap ng kayo lamang. Mas maganda po may kasama kayo na mag-guide sa inyo. Marami po kayong ibang magiging karanasan po pagdating sa kumbate. Meron diyang hindi magising pasyente. Meron diyang pag ginilitan nyo mamatay pasyente. Meron diyang magwawala, hindi nyo kakayanin. May malakas. Kaya advice ko po, kung kayo bago lamang kayo, maganda po, kahit hindi guideless sa kagaya ko, at least yung may mga kasama ka mga nag-aaral din kahit pa paano, may katulong ka din, katuwang. No? Mas maganda pong aralin yan, actual po. Punta kayo din sa bahay, sa Cabuyao, Laguna. Ako yung may willing magturo niya sa actual po. No? Tapos, ganito po mga kagimat, no? Sa panggilit naman, palasin yung panggilit nyo, o yung pang tapos, no?
Ang panggilit po, pagka kumuha kayo ng panggilit, o may nagbigay sa inyo, tanungin nyo kung anong pamili ng panggilit. Kasi yung ginagamit ko panggilit po talaga, isaksak mo muna sa sarili mo bago mo gamitin sa pasyente, bago mo igilit sa pasyente. Kasi ang sabi nga sa ang pamilya, doon po sa akin ginagamit, lusawin mo muna ang kasamaan sa katawan mo bago mo gamitin dito sa pasyente. Ngayon, kung sakaling isinaksak mo sa sarili mo, siguraduhin mo na malinis ang sarili mo. Dahil possible na may mangyari sa'yo pag sinaksak sa puso mo, basta pinaksak mo. Ako kasi dito sinaksak yon bago ko inugot, bago ko sinakgilin sa ano. Kailangan siguraduhin nyo na malinis sarili nyo. Kasi po, pagka puro kayo kasalanan at isinaksak nyo yan, yung mga talim ng bitaris, no? O talim ng ama, o talim ng yawe, pag isinaksak nyo po sa sarili nyo yan, possible may mangyari sa inyo kung puro kayo kasamaan. Kaya siguro din nyo muna, yung gagamitin yung panggilit, ay may pamilit, ay alam nyo. Ngayon po, paano ngayon doon sa mga pasyente, no? Kung may mangyari. Ito po, susunod na video natin, papaliwanag sa inyo kung paano yung pasyente may nangyari. Anong mangyayari sa iyo at kapalit dun sa pamilya mo. Susunod natin video. Ito idagdag muna aral. Ay kailangan nyo muna hanapin din yung mga pamilin dito po sa ating mga panggilit. Kaya ingat po kayo sa pagkuha ng panggilit. Alamin nyo muna ang pamilin bago nyo gamitin po. Salamat at God bless inyo.